Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ngayong araw pong ito, samahan po niyo ako na talakayin ng isang napakahalagang aralin tungkol po sa tinatawag na katawan ni Kristo. Dahil marami pong nag-aagawan tungkol po dito na nagsasabi sila yung totoong church. Sila yung tunay na church. Kaya gusto pong talakayin natin ito, hingin natin sa Banal Espiritu ang patnubay upang tayo pangunahan pag-aaral. Manalangin tayo, Ama, sa pangalan ni Jesus, hiningi po namin ang iyong Espiritu Santo na siya manguna sa amin. Tulungan mo po ako sa pagpapaliwanag at ang mga tao makikinig ay patuloy mong buksan ang puso at isipan at maging malinaw po sa aming lahat. Ito pong aral na ito, kasaysayan ng iyong pong iglesyang itinayo. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid, atin munang talakayin ang kasaysayan, the history, kung paano po naitatag, naitayo itong iglesia ng Panginoong Hesus. So makikita po natin ng pagtatatag ng iglesia ng Panginoon ay ipinauna na po ito na sinabi ni Jesus kay Pedro. Sa Mateo 16 verse 18, ang sabi po ni Jesus kay Pedro, Pedro, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Pinauna na po. At ito po ay nagkaroon ng katuparan noong panahon ng Pentecost na mababasa po natin sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 2 from verse 1, basahin po natin hanggang sa 17. Yung kasaysayan po yan. Na kung saan ang mga mananampalataya noon, sila po ay nananalangin sa upper room. At habang sila ay nananalangin, biglang nagkaroon ng malakas na ugong. Malakas na hangin. At ang bawat isa sa kanila ay nakita nila na may mga dilang apoy. Yun ang sabi rin sa verse 3 and 4. Ang sabi niya, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Bumaba sa bawat isa sa kanila. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So makita po natin, mga kapatid, na ang pagkakatatag ng iglesyang ipinangako ng Diyos kay Pedro ay nang bumaba ang Espiritu Santo at bawat mananampalataya ay pinatunguhan nito ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng dilang apoy. No? Dilang apoy. At ang bawat isa sa kanila ay nakapuspos, napunuan ng Espiritu Santo. Tumanggap po sila. So ang ibig sabihin po, mga kapatid, the church, the body of Christ, ay binubuo po ito ng Espiritu Santo. So therefore, masasabi po natin that the body of Christ, the church, is an spiritual body. Because the head is a spirit God. Si Jesus po ang head of the church. Sa spirit, kaya yung kanyang katawan ay spirit body rin po ito. Para maging miyembro po ng tunay na iglesia ng Panginoon, itong church na itinayo ni Jesus Christ, kinakailangan pong mapilapan po tayo ng Holy Spirit. Tatanggap tayo ng Espiritu Santo at yung Espiritu Santo yan, yun yung ating binder. Para tayo ay kaanib, yun yung tatak natin. Sabi sa Ephesians 4:30. At hindi tayo nagiging kaanib dahil nagpipil up tayo ng registration form. So malinaw po na yung body of Christ ay spirit body. At ang sabi rin po ni Jesus Christ, sabi sa John 15 verse 6, you did not choose me, but I chose you. Ako ang pumili sa inyo. Kaya nga po, ang pumipili para maging kaanib ng tunay na iglesia ni Jesus ay hindi tao. Hindi tao ang magde-decide kung ikaw ba ay magiging kaanib ng katawan o ng iglesia ni Jesus Christ. Ang magde-decide ay ang Holy Spirit. Sabi niya, I choose you. You did not choose me, but I choose you. Sa Acts chapter 10, from verse 44 hanggang verse 46, nang nangangaral po si Pedro, namangha itong mga kasama po niyang Hudyong mananampalataya. Bakit po sila namangha? Kasi nakita po nila, narinig nila,
that even the Gentiles, ito pong mga liping makasalanan na ito, nang nakapakinig po sila sa pangangaral ni Pedro, bumaba po ang Holy Spirit po sa mga hintil. Ang sabi sa verse 46, for they heard them speaking in tongues and praising God. Nakita po nila na nagpupuri sa Diyos itong mga hintil at narinig po nila na sila po'y nagsalita ng iba't ibang wika. Katulad ng nangyari sa kanila nung panahon ng Pentecost. Sa chapter 11 po ng Book of Acts, ikinuwento po ni Pedro ito pong pangyayaring ito sa mga believers na Hudyo. Hindi po nila ito matanggap. Bakit hindi lang matanggap? Kasi lipi ito na makasalanan. Sila lang yung tunay na pinangakuan. At dahil sinabi ni Pedro, sino tayo? Natatanggi. Bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Ibig sabihin, Diyos ang pumili sa kanila. Nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, katulad ng pagbaba nito sa atin noong pamanguna. So mga kapatid, walang nagawa ito mga Hudyo, kundi tanggapin sa kanilang pangkat ito pong mga hintil na sumampalataya kay Jesus Christ at tumanggap ng Espiritu Santo. So makita po natin mga kapatid sa Panginoon na ang isang tao para maging member po siya ng Iglesia ni Jesus Christ, hindi siya pipili. Hindi rin itong mga leaders ang pipili. Hindi sila magde-decide. Ang magdidesisyon ay ang Diyos. Kapag bumaba ang Espiritu Santo sa taong yan, ayaw man ng iba, wala silang magagawa kagaya ng mga Hudyo. Kasi Diyos ang pipili para tayo po ay maging kaanib ng katawan ni Jesus Christ. So ngayon makita po natin that the church is a spiritual body. Ito pong pangalan ng church. Pinag-aagawan po ito ng marami. Ang sabi nila, kami ang tunay. Hindi kayo. Sabi naman sa kabila, kami ang tama. Hindi kayo. Bakit? Dahil sa pangalan. Ang pangalan daw po ng church nila nakasulat sa Biblia. Ngunit kapag pinag-aralan natin ang kasaysayan, mula pa nang itinatag, mula nung bumaba ang Espiritu Santo sa panahon ng Pentecost, wala po tayong mababasang ipinangalan sa grupong ito sa pananampalataya. Ang mga tao po ay tinatawag po silang believers of Christ. Tinatawag silang followers of Christ. Yung po tawag sa kanila. At sa mga pangkat, sa ibang mga lugar, ang tawag naman sa kanila church. Gaya ng church at Corinth. Ibig sabihin, iglesia sa Corinto. Wala pong pangalan. Sa Hebrew chapter 12, verse 23, meron din po nakatala doon. The church of the firstborn. The church of the firstborn. Meron din pong tayo mababasa, the church of God. At meron din tayo mababasa, the church of Christ. So yung mga pangalan yan ay tatalakayin pa po natin mamaya. Gusto ko pong ayusin lamang natin yung ating talakayin na may mga pangalan nakasulat sa Biblia kagaya niya. Ngunit, hindi yan registered name ng church na itinadyo ni Jesus Christ sa pamagitan ng Holy Spirit. Dahil ang tawag lang po sa kanila ay believers of Christ, followers of Christ. At yung pangkat, tinatawag church at Corinth. And then, nang lumaon, tinawag din silang Christians. Kaya nga po sa Book of Acts, chapter 11, verse 25 to 26. When Barnabas went to Tarsus to look for Saul, si Pablo, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church. Again, church. Hindi, walang pangalan na sinasabi, but it is only church. And taught
great numbers of people. The disciple were called Christians first at Antioch. Kaya doon po sa Antioquia, una silang tinawag na mga Kristiyano. Hindi rin sila nagsabing ito ang itawag sa amin. Kung hindi, ang nagtawag sa kanila ay ang mga tao para ma-identify itong mga taong ito na tagasunod ni Kristo. At tinawag po silang Christian o Kristiyano. At ito pong pangalang Kristiyano, ito pong tawag sa kanilang Kristiyano, ulitin ko, hindi ito official name. Tawag lang po sa kanila ito. Ito po ay patuloy po hanggang sa panahon po ni Constantino sa Roma. Mamaya talakayin pa po natin ang patungkol po dyan. So makita po natin mga kapatid, wala pong registered official name ang church na itinayo ni Jesus Christ. Wala po. Kaya walang pag-aagawang pangalan kasi walang registered name. So, ngunit paano itong nakasulat sa Biblia na Church of God, Church of Christ, Church of the Firstborn, at iba pa? Paano po ito ngayon? Kita po natin, those are not official name of the church. Ito pong mga pangalan ito, they are descriptive name. Description lamang po ito para makilala kung sino po sila. At ito pong descriptive names na ito, it refers to one church. Isang church lang po ang tinutukoy niya. Kaya yung Church of God, Church of Christ, Church of the Firstborn, isa pong iglesia lang ang tinutukoy po nila. And that is the body of Christ. Pero ulitin po, hindi ito official name. Ang Church of Christ ay tawag sa mga mananampalataya ni Kristo na mga Hudyo. Bakit po? Kasi sa kasaysayan, ang mga Hudyo po ay hindi naniniwala kay Jesus. Hindi sila naniniwala na si Jesus yung Christ. Kasi nagkaroon nga na hindi kanila matanggap at nagbigay pa nga ng press release ang mga religious leaders na sabihin niyo hindi nabuhay si Jesus Christ. Siya ay ninakaw. At yun naging press release. Kaya mas lalong hindi naniwala ang mga Hudyo kay Jesus Kristo. Nang nangaral po ang mga apostol, after na si Jesus Christ ay mamatay, nag-resurrect at umakyat sa langit, ito pong mga mananampalataya ni Jesus, ang mga apostol niya, ang mga disciples po niya ay nangaral sa mga Hudyo. At maraming mga Hudyo ang sumampalataya sa pinangaral po nila Pedro. At dahil sumampalataya ang mga ito pong grupo ng mga mananampalatayang ito, tinawag silang Church of Christ. Kasi para ma-identify po sila, mga Hudyo na hindi kumikilala kay Kristo. Ngayon sila ay nahiwalay dahil sila ay kumilala kay Kristo. Kaya ngayon, tinatawag silang Church of Christ. Ang Church of God, ito naman po ay, it refers to the Gentiles. Kasi ang mga Gentiles, marami silang goddesses. Marami silang sumasamba sila sa kung kanino, kung saan-saan. Ngayon, itong mga nakarinig ng salita ng Diyos, pangangaral ng mga apostol, sumampalataya kay Jesus, tumanggap ng Espiritu Santo, itong mga Gentiles na ito, ngayon, tinatawag silang iglesia na ng Diyos. Mula sa pagiging maraming Diyos-Diyosan, ngayon, grupo na sila, iglesia na sila ng Diyos. So yun po, description po, yung Church of God, Church of Christ. Ang Church of Christ ay description sa mga Hudyong sumampalataya kay Kristo. At yung Church of God, description ng mga sumampalataya para sa mga Gentiles. Pero ang mga Hudyo na sumampalataya kay Kristo at ang mga Gentiles na sumampalataya kay Kristo ay the same group po yan, the same church po yan, the same body of Christ po yan. Even the Church of the Firstborn. Kasi ang tinatawag na Firstborn ay si Jesus Christ. Ayun po mga kapatid, makikita po natin na ang church po
Ang Church of God at Church of Christ, those are only descriptive names. Ngunit paano naman? Itong mga pangalang ito ngayon ng simbahan sa panahon natin ngayon. Yes, meron. May mga iglesia, may mga churches na ito yung mga pangalan, Church of Christ. Marami pong Church of Christ. At ito pong mga different churches na ang pangalan na is a Church of Christ, naglalaban-laban din yan. Ganun din ang Church of God. Marami po sila. Hindi lang isa ang Church of God. Ibig bang sabihin, dahil Church of God o Church of Christ ang pangalan ng kanilang church o iglesia, sila po yung nasa Biblia? Hindi po. Paano ba naging pangalan ng kanilang simbahan ito po mga pangalan ito? Pagkalipas po na maraming mga panahon nang ang kanila pong founder ng church nila ay nagdesisyon na yung grupo po nilang ito ay irehistro sa SEC o sa Security Exchange Commission. Nag-decide po sila na ito irehistro. At para mairehistro, kailangan ng pangalan. So, that's the time na sila ay namili, naghanap, nag-isip. Ano ba magandang pangalan? So, pinangalan nila, Church of Christ, Church of God, etc. So, ibig bang sabihin dahil ipinarehistro nila yung pangalan Church of Christ, sila na yon? Hindi po. Ito po ay pangalan lang ng sekta o pangalan lang ng relihiyon nila sa talaan ng Security Exchange Commission. Pero hindi po nangangahulugan sila po yun. Dahil ang tunay na iglesia ni Jesus Christ, gaya nga nasabi natin, yung mga pangalan yun ay tinutukoy sa iglesia ni Jesus Christ ay mga descriptive names lang. Ang totoo, ang tunay, ang body of Christ, hindi niya kailangan yung pangalan dito sa lupa. Hindi po niya kailangan ng pangalan. Bakit po? The body of Christ, the church doesn't need name on earth because He knows, God knows it already na kanya yung church na yan. Through the Holy Spirit. Kilala ng Diyos na yung iglesyang yan ay sa kanya. Remember, sa Mateo 7:21 hanggang 23, may mga mananampalataya doon ni Jesus Christ. Sabi niya, nangaral po kami sa pangalan mo. Nagpatayos pa kami ng demonyo sa pangalan mo. Grupo po yun ng mga mananampalataya rin ni Jesus Christ. Pero sa verse 23, sabi ni Jesus Christ, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Kaya kahit pangalan pa nila ng kanilang iglesia po, yung pangalan ng kanilang simbahan ay nakahango doon sa mga salita sa Biblia, hindi garantiya na sila po yung tunay na iglesia ng Panginoon. Kasi may pagkakakilanlan. Para tayo kilalanin ng Panginoon, kailangan po yung Espiritu Santo na maging binder natin. Yan ang sabi po doon sa Romans 8:16, that the Holy Spirit will testify that we are a child of God. Yan po kanya sinasabi. Kaya hindi kinakailangan pa ang pangalan ng tunay na iglesia ng Panginoon. Kasi kilala po niya. At ang bawat tao rin ay malalaman din ng tao kung alin po yung tunay na Church of Christ, o yung Church of God, o Church of the Firstborn. Sa paanong paraan? Through the Holy Spirit. Kasi ang isang tao po, gaya na nasabi natin kanina, ang isa pong tao ay nagiging kaanib ng iglesyang itinayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya ng Holy Spirit. Kapag mayroon siyang Holy Spirit, nagtetemplo sa katawan niya ang Holy Spirit, yung Holy Spirit na yan na ang magtuturo sa kanya. Kung aling pangkat ba yung dapat niyang puntahan para doon siya magpalakas. And again, yung grupong pupuntahan niyang yun, hindi pa rin yun yung tinatawag na body of Christ. Yung mga tinatawag na mga sekta-sekta ngayon, hindi pa rin yun yung body of Christ. Pwedeng sabihin natin, parte ito ng Church of Christ. Parte ito ng tunay na iglesia ni Kristo. Kasi ang katawan ni Kristo, ang sabi ng Biblia, ay marami pong bahagi. Hindi katawan ang kamay.
Ang kamay ay bahagi lang ng katawan. At ang paa ay iba sa kamay. Pero hindi rin pwedeng sabihin ng paa siya ang katawan. Dahil ang paa at kamay at iba pang bahagi ng katawan, lahat ng yan, bagamat magkakaiba, ngunit lahat ng yan ay iisang katawan po yan. Paano naging isang katawan? Kasi isang ulo, and that is Jesus Christ through the Holy Spirit. Kaya yun po yung tunay. Kailangan po natin ang grupo. Yes, kailangan natin. Para tayo pakainin spiritually. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, in Hebrews 10:25, sabi niya, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipid. Sabi po ng Biblia, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipid. Kagaya ng ginagawa natin. So may encouragement na tayo po ay makipagtipon pa rin sa grupo ng mga mananampalataya. Ngayon po may mga pangapangalan na mga simbahang dinadaluhan po natin. Ako po ay kabilang sa Assemblies of God. Marahil ang iba sa inyo kabilang sa Pentecostal, ang iba sa inyo kabilang sa JIL, ang iba ay kabilang marahil sa Church of God, yes? Bagamat lahat po ng yan ay magkakaibang sekta, iba yung mga leaders natin, pero dahil nagkakaisa po tayo sa doktrina at kinikilala natin isang ulo, and that is Jesus Christ, at lahat po tayo ay tumanggap ng Espiritu Santo, we are all the parts of the body of Christ. Kaya hindi ko pwedeng sabihin ang Assemblies of God ay body of Christ. It is a part of the body. Marahil siya yung kamay. Ang JIL, hindi rin pwedeng sabihin siya ang katawan ni Kristo, siya ang church, hindi rin. Pwedeng sabihin, body, siya ay part rin, part of the body. Kasi ang body of Christ ay marami pong bahagi yan. Ngunit isang katawan yan. Kaya po mga kapatid, ako po'y naniniwala na ang aralin na ito ay makatutulong para makilala po natin ang tunay na iglesia na po. Wala siyang official name. Katawagan lamang po yung mga itinatawag sa kanila. At yung mga official name ngayon na itinala sa Security Exchange Commission ng iba't ibang mga religious group, yun lang po ang pangalan lang ng kanilang simbahan, but not guarantee na yun yung tinatawag na church ni Jesus sa Biblia. Sana po naintindihan po natin yan. Ngayon po, patuloy pa rin po tayo. Sabi natin kanina, yung pong mga mananampalataya sa Antioquia, tinawag po silang Christian. Yes. Isa pong tawag sa kanila. At nagpapatuloy po yung tawag hanggang sa panahon natin ngayon. Tinatawag tayong Kristiyano. Noong panahon ni Constantino, ito pong mga Christian na ito ay binigyan ng ibang tawag. Tinawag po sila Catholic. Ang mga Catholic na ito po ay universal. Sabi po rito ng Standard Bible Encyclopedia, sabi po niya rito, the term Catholic, in the sense of universal or general, was applied by Origen and the other church fathers, sabi niya, to the 7 epistles written by James, Peter, John, and Jude. As Teodoro says, sabi niya rito ni Teodoro, they are not addressed to single churches, but generally to the faithful who are living as Christians under the same faith. Ibig po sabihin, mga kapatid, ito pong Catholic, tinawag po ito ni Origen. Noong 3rd century, tinawag po niya ang mga Christian na Catholic. Pag sinabi pong Catholic during that time, ito po ay tinutukoy po niya lahat ng mga churches na nabuo ni James, ni Peter, ni John, at ni Jude. Kasi hiwa-hiwalay sila Pero kahit hiwa-hiwalay sila, pari-pareho sila ng teaching. Pari-pareho sila na faithful kay Jesus. At sila ay tinatawag din na Christian. Kaya para ma-identify sila na sila ay iisa ang pananampalataya, tinawag sila ni Origen na Catholic. Ulitin ko po.
Si Origen po ang nagsabi, gumamit, in-apply po ni Origen yung word na Catholic bilang pantukoy doon sa mga faithful sa pananampalataya kay Jesus Christ. Base pa rin dito sa Bible Encyclopedia. Ang sabi po niya rito, the Roman Church arrogantly claims the name Catholic as exclusively her own. And designate all who do not belong to her communion as heretics and schismatics. Yung po yung term ng Rome. Paano ito inangkin ng Rome? Itong word ng Catholic. Kasaysayan lang po ito, mga kapatid. Noong panahon na si Constantino ang siyang gobernador po ng Rome, is the great conqueror. Gusto ni Constantino na magkaroon po ng unity ang Rome. Kaya hinihikayat po niya itong mga Christian na tinatawag ni Origen na Catholic. Hinihikayat niya sila magkaisa. Ngunit ayaw nitong mga Christian. Dahil sa simula pa lang, alam na nitong mga Christian. Alam na nitong mga Kristiyano, na itong Rome ay maraming mga Diyos-Diyosan. It is a pagan. Pasensya na po. Kasaysayan po. It is a pagan. Kasi marami sila mga kinikilalang Diyos. Actually, yung mga pangalan ng ating mga planeta sa solar system, yun po yung mga pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. At ayaw po ito ng mga Christian o tinatawag ni Origen na Catholic. Ayaw po nila. Ayaw nila makipag-merge. Ayaw nila makipag-isa. Kasi isa lang ang Diyos na kinikilala nila. At dahil ayaw nitong mga Christian, si Constantino ay gumawa ng isang akbang. Through declaration, Constantine declared Roman Empire as a Christian state. Idiniklara ni Constantino na ang Roma ay isang Kristiyanong estado. At dahil tinawag na Kristiyanong estado, doon pumasok ang tinatawag na Roman Catholic o Roman Christian. Doon. Ngayon po, bagamat ginawa po ni Constantino through declaration na ang Roman ay maging Roman Christian o Roman Catholic, ayaw po nilang pasakop. Tinawag po sila na mga heretics. Tinawag po sila ng mga schismatics. At sila po yung mga naging wanted during that time. Sila po yung mga hinuhuli kasi ayaw nila magpasakop. Dito po sa pananampalataya na itinayo ni Constantino through declaration na kung saan ito po mga Diyos-Diyosan nila ay kasama pa rin na binigyan na lang ng mga pangalan ng mga biblical name. Katulad ni Janus, God of the beginning. At dahil siya ay God of the beginning, ang kanyang statue ay may hawak siyang susi at may hawak din siyang manok o tanda. Sa Biblia, sinong biblical character na suited kay Janus? Walang iba kundi si Pedro. Dahil sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, ano man ang talian mo sa lupang ito ay tatalian sa langit. So, si Pedro may hawak ng susi. At si Pedro rin, yung mayroon ding may kaugnayan din si Pedro sa tandang. Dahil sabi ni Jesus, bago tumilaw kang tandang, 3 times mo akong ipagkakalulo. Kaya si Pedro po, siya yung naging. Siya po yung si Janus. Sa Rome. Marami pa po. Kaya kung ating isa-isahin po yan na napakarami po. At nakita ito ng mga Christian, kaya ayaw nila. Kaya tawag sa kanila mga heretics. At sila po yung pinagpapapatay during that time. At sila ay pinakakain sa mga leon during the time of fiesta. Pupunta po sila roon sa arena para ilabas itong mga totoong Christian, itong mga totoong Catholic na ito, sila ay kinukuha para sila ay pagkain sa mga leon. At ang Rome, tuwag-tuwa po sila. So, yan po yung kasaysayan na kung paano na ito pong Christians
ay naging tinawag ng Catholic. At nang lumaon, kaya inangkin na ito ng Rome Empire, dahil si Constantino ay great conqueror, sinakop po niya ang maraming mga bansa at kanyang ipinaalat din yung pananampalatayang kanyang ginawa, the Roman Catholic. At siya na po, hanggang sa Pilipinas, tumahan po yan. Pasok po. Guys, balik tayo sa body of Christ. The church is the body of Christ. Ito pong church na tinatawag, ito po yung katawan ni Kristo. Dahil sabi ro sa Ephesians chapter 5 verse 23, yan, the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, which he is the Savior. Makita po natin mga kapatid na si Jesus po yung head and his body, yun po yung church. Ephesians 2:22 sabi niya, and in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. At tayo po na nagsitanggap ng Espiritu ng Panginoon ay nagiging kaanib, nagiging kabahagi po ng church po na yan ni Jesus Christ. At yan po church ni Jesus Christ na yan po ay kanyang babalikan dahil may pangakong Panginoon. Sa John chapter 14, nang sabi niya sa bahay na aking ama, maraming silid doon, parurun ako at ipaghahanda ko kayo. Sabi niya, and after I go, sabi niya, and prepare a place for you, sabi niya, I will come and back and take you to be with me. Para kayo at ako ay naroon, magkakasama tayo. So babalikan ni Jesus Christ itong church na ito, mga kapatid. At para malaman natin mabuti, kung aling church itong babalikan ni Jesus, hindi ito yung mga grupo na naitala sa Security Exchange Commission, kapatid. Hindi po ito. Ano tong church na ito? Ito pong church na ito na kanyang babalikan. Ito po yung lahat ng tao na tumanggap ng Espiritu. Sabi ron sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ. Ulitin ko po, the dead in Christ. It means, yung mga namatay na nagsitanggap noon kay Kristo. Yung tumanggap ng Espiritu Santo, nung sila nabubuhay at nangamatay na. Sabi niya, the dead in Christ will rise first. And verse 17, sabi niya, then, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus, sabi niya, we shall always be with the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, ito'y tinatawag na rapture. Sa second coming ng Panginoon, ang lahat ng mga miyembro ng katawan ni Kristo. Sino po ulit itong miyembro ng katawan ni Kristo? Lahat po ng mga tao na nagtataglay ng Espiritu Santo. At yan po ay naglipana sa iba't ibang mga sekta. Kasi different parts of the body po sila. Nandiyan sila sa iba't ibang mga sekta, nag-alat po dyan. Lahat po sila na tumanggap ng Espiritu Santo, sila po ay kukunin sa isang sakta. Dead or alive, kukunin po sila ng Panginoon. Hindi lahat ng miyembro ng local church na yun ay nagtataglay ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, may maiiwan sa kanila. Dahil ang kukunin lang, ang tunay lang na miyembro ng body of Christ ay yung nagtataglay, binibigtis ng Espiritu Santo. Kaya lahat sila na mga nagtataglay ng Espiritu Santo, sila lang ang kukunin. Dahil Ephesians chapter 4 verse 30, ang sabi po niya rito, do not grieve the Holy Spirit of God within you, with whom you were sealed for the day of redemption. You are sealed by the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo na nasa katawan natin, yan po kapatid, ang siyang katibayan, silyo, na tayo po ay miyembro ng body of Christ. Na kung saan, sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, yung Espiritu Santo kumukontrol ng mga sitwasyon ngayon, ng mga paghihirap ngayon, kinukontrol yan ng Holy Spirit.
Ang sabi po doon ni Pablo sa 2 Thessalonians, darating ang panahon, kukunin, aalisin yan. He will be taken out. He will be taken out upang sa gayon ang Antichrist ay mai-reveal kung sino talaga siya. Kaya kapag inalis ang Espiritu Santong yan dito sa lupa, lahat ng mga taong buhay na may Espiritu rin, dahil alisin yung Espiritu niyan, kasama silang kukunin, kasama silang aalisin sa lupang ito. Yung sinasabi sa verse 17, in the twinkling of an eye, sabi niya, ay kukunin sa isang kisap mata, aalisin sa mundong ito. So yun po yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga po mga kapatid, saan ka man naroroon, anumang lugar ang kinalalagyan mo, as long as you receive the Holy Spirit of God, you are already a member of Church of Christ, Church of God, Church of the Firstborn, the body of Christ. Bahagi ka niya. At sa pagbabalik ng Panginoon, patay ka man o buhay, kukunin ka niya. Hallelujah. Kukunin niya tayo sama-sama, sasalubong sa Kanya. Yun po. Kaya nga po mga kapatid, asamin natin na tayo po ay magtaglay ng Espiritu Santo. Huwag natin bibigyan ng bighati yung Espiritu tinanggap po natin. Magsimba po tayo, sumamba tayo sa mga sambahan na kung saan ay nanduroon din ang Espiritu Santo. Kinikilala ang pagkilos ng Espiritu Santo. Doon po tayo sumamba. Hindi dahil sa iyo ang pangalan. Kung hindi, dahil nandoon ang Espiritu Santo. So now, kung tayo po ay mga miyembro na ng Iglesia na po, we are now a candidate for the rapture. So, therefore, we must be prepared for the rapture. Because anytime darating ang rapture, magaganap ang rapture. Kaya ito po yung payo. Ito po yung payo sa Ephesians chapter 4, 31 to 32. Ang sabi po niya rito, get rid of all bitterness. Layuan nyo na yung maraming mga kapatitan sa buhay. The rage, sabi niya, anger. Hindi naman po bawal magalit. Pero sabi ni Jesus, huwag ka lang magkakasala. Then harsh word, yung mga masasakit na salita, hindi tama mga salita. And slander, mga chismisa, iba pa. As well as all types of evil behavior. Mga kilos, mga pag-uugali, hindi tama sa harapan ng Diyos. Dapat alisin na rin po natin. Instead, sabi sa verse 32, be kind. Be kind to each other. Tender-hearted. Forgiving one another. Magpatawaran na tayo. Kasi hindi tayo perfecto. Nagkakamali tayo. Magpatawad tayo. Sabi niya, just as God, through Christ, has forgiven you. Hallelujah. Yan daw po ang gawin natin. Habang tayo po ay nandito sa lupa, alisin na natin ang anumang uri ng kasamaan and participate in the Great Commission of God. Mag-participate po tayo. Sumali tayo. Sumama tayo. Kung paano tayo magiging asati sa Great Commission ang pag-abot sa kaluluwa ng pangalaman. So, be ready for the rapture. So mga kapatid, sana po, ito pong ating mga aralin ay inyo pong natutunan, marami kayong napulot na tungkol sa Iglesia ng ating Panginoon, sa Body of Christ, sa Church of Christ, sa Church of God, etc. Na ito pong itinayong Iglesia ni Jesus ay wala siyang official registered name. Kasi kilala na siya ng Panginoon in the Spirit. Ito po ay hindi yung mga grupong nagpapanggap na sila yan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya kapag ang isang church ay nagsabi po na sila yung tunay, sila yung totoo, lalo na sabihin pala nakasulat sa pangalan ng kanila, sa Biblia ang pangalan ng kanilang simbahan, magduda ka na kapatid. Ngayong narinig mo ang lesson na ito, mag-decide ka na tanggapin mo si Jesus. Humingi ka ng tawad kay Jesus, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon. Pag tinanggap mo siya, miyembro ka na ng tunay na iglesia. At
Ngayon, ako po ay maglilid ng prayer of acceptance. Kaya kung gusto mo maging taanib ng tunay na iglesia ni Jesus Christ, inaanyayahan kitang sumunod sa kanalang ito. Ariin mong mula ito sa iyong puso. Palabasin mo sa iyong bibig dahil ang sabi ng Bible, confess by your mouth that Jesus Christ is your Lord and you will be saved. So right now, sabihin mo, habang ikaw ay nakapikit. Pikit mo ang iyong mata, taas mo yung kamay bilang simbolo that you are surrendering your life to Jesus. Sabihin mo ngayon, kapanalangin, Panginoon, salamat po, namatay ka para sa akin. Ikaw ang naghirap para hindi ako maghirap sa impyerno. Ikaw ang namatay upang ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa aking natutunan na once natatanggapin pala kita sa aking buhay, anak mo na ako, miyembro na ako ng church mo. Kaya ngayon gumagawa ko ng decision, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Bukasan mo ako. Ngayon, tinatanggap na kita. Espiritu Santo, pumasok ka sa akin, Panginoon. Markahan mo ako na pag-aari mo. Isulat mo ang aking pangalan, taklat ng buhay, at mula ngayon, ikaw na ang aking Ama, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang tagapagligtas at haring darating, at ako naman ngayon ay ang iyong anak. Turuan mo ako at tulungan na isa buhay ko si Kristo na aking tanggap at may bahagi ko rin ito sa iyo. Salamat po na marami. Ala ni Yesu Kristo na aking Panginoon. Kapatid, kung ginawa mo, binigkas mo ang mga dasal na yan mula sa iyong puso, sumampalataya ka. Sumampalataya ka. Sabi ni Jesus Christ, nasa labas ako ng pinto, tumutuktok. Ang sino mang magbubukas ng pinto para sa akin, papasok ako sa kanya at magkasalo kami. Kasama mo na ngayon ang Espiritu Santo. Pakiramdaman mo siya. Lalakas ngayon ang iyong konsensya. Lalakas ang spirit mo ngayon. Mararamdaman mo yan. At magkakaroon ka nga ng desire ngayon na lalo pang alamin ang kalooban ng Diyos. Kaya congratulations. Magkapatid na tayo ngayon. Tayo, pagamat magpalayo tayo, magkaiba tayo ng lugar, hindi tayo magkakilala, kilala tayo ngayon ng Diyos. Because of the Holy Spirit na tinanggap ko, magkapatid tayo ngayon at magkikita tayo sa panahon ng rapture. Isang pa po, mga kapatid na minamahal, maraming po salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Magpalain po kayo. God bless.